Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa Kabuhayan at Negosyo, ang programang nagbibigay ng inspirasyon at kaalaman sa inyong tungkol sa mundo ng pagninegosyo at kabuhayan. Ngayong araw po ay makakasama natin ang isang taong na naghahatid ng comfort sa bawat handaan. Mga kanegosyo, mga kasosyo, ating pong i-welcome sa ating special na episode ngayon, si Francis Fabi, CEO of Eliates Kitchen. Welcome sa Kabuhayan at Negosyo, Francis. Hello po, salamat po sa pag-imbita sa amin dito. Ngayon, napaka-popular na sa social media itong Eliates Kitchen. Ano ba itong Eliates Kitchen, Francis? So, ang elitist po, it's made up of two words. It's elitist but they eat. Mayabang daw po kasi kami kumain. Pero sa totoo po, ang sinusubukan po namin talaga is i-elevate or parang anuhin po yung taste ng ating mga customer, no? Para maging maka-experience sila or makapag-adventure sila sa mga iba't ibang klaseng panlasa. So sa grazing table namin, iba-ibang cheeses, iba-ibang cold cuts, iba-ibang may gumagawa kami ng sarili namin dips, meron mga crackers, etc. Pwedeng ipag-pairing or mix and match yung mga Oo, napaka-successful itong negosyo mo, Francis. Ano ba yung background mo bago inumpisahan mo itong negosyo mo, Francis? Kung sa nag-graduate naman ako, medyo malayo, communication, organizational communication po ang tinapos ko nung college. But dito po sa Eliates Kitchen, before this po ako, meron po ako actually, nasa food industry na po ako ng mga by now 14 years na rin po ngayon, no. So nagkaroon po ako ng dati po party trays from the house. Nung college po ako, nagluluto ako. And then nagkaroon po ako ng burger restaurant mga 2013 to 2017. Tapos nung nagsara siya, doon ako napunta sa kung saan negosyo. Hanggang sabi ko, mas gusto ko po talaga magnegosyo ng pagkain. So napabalik po kami sa food. So yun po yung reason bakit namin sinart yung Eliates Kitchen nung kinonceptualize siya ng 2019, nag-start po kami Feb 2020, 1 month before ng lockdown. Okay, tama-tama, no? Ikaw ba after college, ikaw ba yung namasukan sa corporate or talagang inumpisahan mo na yung sinasabi mo na negosyo mo na nag-restaurant ka? Diretso na rin po sa food. Although nagkaroon po ng time na naging real estate agent po ako. So nagbebenta po ng mga condo, ganyan po. So ano talaga yung nagbigay sa iyo ng inspirasyon na itayo itong Eliates Kitchen? Paano ba tamang pag-pronounce? Eliates? Eliates po. Eliates. So anong nagbigay sa iyo, Francis, ng inspiration? Kasi bibihira itong ganitong klaseng business. Ako, po talaga, nagkaroon, kung yung Eliates Kitchen mismo, kaya po kami napunta sa mga ganito, yung grazing table, grazing boxes. Nagkaroon po kami ng date night ng, girlfriend ko, nasawa ko na yun. Tapos, na-try namin yung grazing platter sa isang restaurant. Tapos sabi namin, kaya natin to gawin sa bahay. So, sa mga susunod na mga date night namin, gumagawa na lang kami ng sarili namin sa house. Tapos naisip namin, kung ito na lang kaya yung gawin natin business instead na mag-party trays kami. Kasi plan ko nun was party trays. Tapos yun, by Feb 2020, sinubukan namin gumawa. Bago mag-pandemic ito, no? Opo, Feb. Ang pinakauna namin box, ginagawa ko ng Feb 10, natapos ako 2 a.m. So, Feb 11 na nag-start yung business. Ginagawa po namin yung, nag-formulate po kami ng mga dip, ng mga pwedeng ilagay doon sa box. Hanggang sa, yun po yung parang para sa Valentine's Day sakto. Makakapagbenta kami ng onting boxes ng Valentine's Day. So, doon po kami nagsimula. So, paano nyo to na-start, Francis? Hindi ka ba natakot na? Kasi bibihira itong negosyo. So, ano ba ang talagang strategy na ginamit mo rito? Lakas ng loob kung pwede, no? Noong time na yun po,
Naalala ko, meron na lang po ako mga kakalipat lang namin ng bahay, so pagbigay lang ng security deposit, meron po akong huling mga 20K yata sa sa bangko, and then siguro may mga utang pa sa ano. Tapos sabi namin, sige, lahat ng pwedeng bilhin ng credit card para i-start yung stocks, bilhin na natin. Tapos yung kailangan i-cash, yun yung Talagang gagamitan. napakalakas loob lang. Lakas loob na lang po talaga. Tapos, nung una, okay siya, syempre, nung Valentine's. Pero after that, inisip namin, paano kaya natin ito mapapalaki? Tapos nag-pandemic. Nung nag-pandemic, doon naman medyo baliktad sa nangyari sa amin, doon sa iba. Doon kami lumakas. Nung first... So online nyo ito binibenta? Opo. So nung first few 2 weeks of the pandemic, lahat sarado, kami bukas. Kasi lahat sila kailangan nila ng maglilinis ng ganito, maliligo lang ako, mag-isa lang ako sa bahay, gagawin ko lang yung box. So yun po, nung first 2 weeks of the pandemic, ako lang po yung gumagawa ng boxes. Yung wife ko po na-stuck pa siya sa Bulacan. Kasi sa Bulacan po, nung pumunta po siya nung Monday ng umaga, bumiyahe, tapos biglang close po lahat ng biyahe, di ba, nung 15 po naman. Yeah, yung hard lockdown. Opo. Tapos, so siya po yung tumatanggap ng orders online. Ako yung gumagawa ng orders. Tapos, habulin namin yung araw. Ganyan. So, hanggang sa, dumami yung orders. Nakakakuha na rin kami. After a while, nakakakuha na rin kami ng mga corporate orders, yung mga pang-giveaway ng mga malalaking kumpanya minsan, mga 100 boxes, 100 boxes, ganyan po. So, ikaw ba nung sabi mo nga, yung nagkaroon ng lockdown, ilang boxes yung unang order sa'yo, Francis? Yung nagkaroon ng lockdown, akala ko talaga parang, baka wala na akong negosyo bukas. Tapos, for some reason, ayun po, parang mayroon po akong mga 3-5 order hanggang 7 order sa isang araw. So, lumalakas siya? Lumalakas siya. Nung first 2 weeks, tapos dumadami pa ng dumadami yung order. Then, umabot kami sa, umabot po kami, Mother's Day. Yun, sobrang, hindi ko alam kung paano, bigla po naging 40 sa isang araw. Wow. 60 sa isang araw. Hindi namin alam paano gagawin yung orders nung time na yun. So talagang yung demand niya talagang lumaki. Opo. So if you don't mind, Francis, ano ba ang laman ng isang box? I-describe mo sa mga suki natin dito sa Kabuhayan, at ito ba ay pricey? May iba-ibang category doon sa price niya? May iba-iba naman. Ano naman po, size po siya. So parang meron po kami, ito yung 1,550 siya. So medyo 1,550. Good for 2 to 3 packs. Person. Pero meron din po kaming good for 1 na parang kalahati po nito, nasa mga 750. Meron din po kami na mga binebenta na rin po namin actually ngayon yung mga dips namin, hiwalay. Kasi po kami po yung gumawa ng dip namin, yung ayan, kung nasa loob po. Yung garlic cilantro cream cheese, dyan po kami nakilala. So, ilan anong mga laman yan? I-describe natin, Francis. So, cream cheese po siya. So, cheese talaga siya, and then nilagyan po namin ng cilantro, pati garlic. Kung mahilig po, kasi ang naisip po namin nun, parang di ba po, ewan ko kung kumakain po kayo ng cilantro, pero pag gusto niyo po kasi ng cilantro or ng wansoy or ng madalas gustong-gusto niyo siya. Cilantro, pag gusto niyo ng cilantro, gustong-gusto niyo siya. So, sabi namin, doon na lang tayo mag-focus doon sa mga gusto ng cilantro. Matutuwa sila dyan. So, masaya sila. na-addict sila doon sa dip. Lalagay nila sa crackers, lalagay nila sa, gagamitin nila sa tinapay, pag may natira, ganyan. Tapos gumawa rin po kami ng chocolates namin. So, meron kami ng chocolate. So, kayo ang gumagawa ng chocolate or? Gumagawa po ng chocolate namin. So, kompleto ito, no? So, may chocolates po, meron pong 2 pong dip, meron pong fruits, may cheeses, may cold cuts, may crackers po. Okay. So,
Ito ay worth 1,550. Apo. So ano yung this is good for 3, no? Doon for 2 to 3 2 to po. 3 person. Meron po kaming smaller one which is yung 750 or 1,050 pag may mini wine, pag may kasama pong wine. Meron rin po kaming tapos meron rin po kami ng mga grazing table setup sa event. Yun naman po starting at 17,500. Alam mo, 30 packs. Ganyan. oo, alam mo Francis, maraming business idea, no? So kuminsan yung mga kababayan natin, lalo na yung mga suki natin dito na gustong magnegosyo, ang laging nagiging problema nila kapital. So ikaw ba, ano ba ang naging challenge mo? Ikaw ba ay marami kang pera na ready na maging capital mo dito sa negosyo mo, ano, Francis? So nakwento ko nga po kanina, actually wala po talagang yun nga po, parang meron lang po kaming 20K nung nag-start kami. Tapos, buti na lang may credit card. So, yung mga ibang bagay na pwedeng i-credit card, ayan po, swipe na lang po. Pero yung iba po, hindi na po namin siya, yung iba po, yun, yung kailangan i-cash, kina-cash po namin. Doon po kami nag-start hanggang... So, hindi ganun kalaki? Hindi ka nag-start sa malaking puhunan? Hindi po talaga. If you don't mind, magkano yung in-start mo na capital dito, Francis? 20,000 po. 20K. So, ngayon, malaki na itong negosyo mo. Pwede naman po. Oo. So, ang mga client mo ba, mga corporate, mga kasalan, mga birthday party, ano ba, mga marketing event, ano ba ang mga usual na malalaking order sa'yo? Usually po, like, kunwari sa mga Christmas party ng malalaking companies, so, kunwari, ewan ko, pwede ako mag-mention ng kumpanya. Yeah. Like Meralco or Asen, so meron Wow. Christmas party ng isang ng mga department or ng meron pong yung mga pocket events nila. So, kunwari, Women's Month or Valentine's, mayroong party for the employees. Yun yung usual. And then, meron pong mga car launch, mga product launch ng mga kotse, mga aesthetic salon, mga aesthetic clinic, mga salon, ganyan. Meron din pong mga anniversary parties. Tapos yun nga po, mga kasal po, and birthday parties, usually mga milestone birthday parties, 75, merong baptism, merong ano po, marami naman. So ano yung mga innovation or strategy na ginagamit mo para mapanatili yung negosyo mo na competitive ka sa market? I'm sure meron na rin gumaya sa'yo. Opo, ang pinakaano talaga namin is because marami po sa loob ng boxes kami po yung gumagawa. Ang pinaka naging innovation namin is we can create po, ngayon po, yung ginagawa namin, gumagawa po kami ng bagong flavor ng dips, bagong flavor ng chocolates. We can also create po yung inaayos po namin ngayon para mas marami na rin pong choices. Marami pong choices ng cold cuts, choices ng cheeses. At dinadamihan pa yung iba pang options. So sa ngayon actually launch po namin, magkakaroon na rin po kami ng pasta bar pwede pong pasta station, pwedeng dessert station, ganyan po. So iba-ibang tables po. Ano yung concept ng Grace Box at bakit ito naging patok ngayon sa merkado? Ano kasi siya hindi siya yung normal na regalo. So kunwari, isipin nyo na lang po, kung kunwari birthday cake, at pag nag-birthday kayo, ilang cake ba natatanggap? Minsan, 3, 5, 10. Tapos di mo na matatandaan. Mga bisita mo, puro cake ang dala-dala. Di mo na maalala sino kanina nanggaling yung iba, di mo na so, yung grazing box, minsan, pag ikaw yung nagregalo, ikaw lang yung may ganitong regalo. Tapos kung masarap pa, madaling matandaan. Tapos pag masarap pa yung grazing box, mas maaalala ka pa lalo. So, mas helpful siya especially pag nagre-regalo sa mga kliyente, sa mga VIPs, ganyan po. Para maalala. Oo, tama yan. At of course, this is a Filipino brand. At
tayo naman ay iniingganyo natin yung mga kanegosyo natin na suportahan natin yung mga go local, di ba? Locally, yung mga local brand. So, paano nyo pinapasok ang culture natin sa isang social na food concept? Sa ngayon, talagang ang sinusubukan namin is to use yung kung ano yung mga pwedeng locally sourced. Yun yung doon natin siya gagawin. So kunwari yung So, lahat ito locally sourced? hindi naman po. Hindi naman, oo. Kasi syempre imported po yung cold cuts, yung Oo, cheeses. oo. Pero yung kunwari, yung lalagay po sa cream cheese, pwede pong gumawa ng flavor na medyo mas panglasang Pinoy. So yun po mag-iisip yung mga ano yung pwedeng produce na idagdag para para faithful pa rin dun sa kung ano yung grazing table or grazing box, pero merong pwedeng ilusot na mga pwede nating igamitin yung mga products or sources from na locally made, no? So ang goal is pag nakahanap pa is kunwari isa sa mga gusto namin gawin, although medyo mahirap pa siyang source, like kunwari, imbes na ibang nuts yung gamitin, pili nuts. Kaya para alam natin yung atin, di ba? Correct. So, what makes your graze box and grazing table different from others in the market? So, Yung bang madaling tandaan, ano bang mayroon dito sa Eliates? So, sa Elitis kasi mas lamang sa ibang ganitong klaseng produkto. Opo. Sa Elitis kasi talagang homemade yung mga dips namin, yung mga chocolates namin. So, marami po kasing sa iba, although syempre iba namang market yon, yung parang pumunta sa supermarket, binili lahat tapos nilagay sa loob ng table. Pero kami po talagang we carefully look for mga sources na para talagang quality po yung product. So kung kahit yung iba kasi syempre para mas madali, isang lugar lang kumukuha ng lahat ng supply. Kami po kung kahit yung isang bagay dito lang sa supplier na to meron at yun lang yung kinukuha namin sa kanya kahit medyo mas mabigat yun, we will do that. Kasi alam namin yung quality ng product, alam namin yung quality ng item na yon para mapaganda pa namin or mapapasarap pa namin yung grazing box namin or grazing tables namin sa events. So ano ba ang sa tingin mo, Francis, na pinaka-unusual combo sa graze box na akala ninyo ay hindi papatok, yung pala ay naging super hit sa market? Yung ano talaga, yung grazing, yung garlic cilantro cream cheese namin, nag-iisip lang talaga kami na pwedeng kakaiba lang siya. Pero naging sobrang, doon na kami nakilala ng tao. Yung lasa ng wansoy at garlic sa cream cheese. Sobrang, yun nga, na-addict yung mga customer namin. Binabalik-balikan kami dahil doon. Tapos, may mga tao na magugulat ka na pinaghahalo-halo talaga nila lahat. Lalagay sa cracker, lalagyan ng cream cheese, lalagyan ng cold cut, lalagyan ng keso. Tapos nalalagay nila yung chocolate namin sa taas. Para may konting sweetness. Pero bumabagay naman at yung mga tao natutuwa rin. So nag-a-adjust din kayo dun sa gusto ng mga customer ninyo? Oo naman. We can always do custom boxes or custom grazing tables. As long as kaya namin i-source, gagawa namin naman paraan. So far, sa limang taon na kayo sa business, ano yung pinakamalaking event or pinakamalaking order na natanggap mo, Francis? So sa isang event po, meron po kaming isang event po na 400 packs yung total number. 400 packs Order. yung total order. Yun yung tag 1.5? Hindi po, yung mismong table po. Yung mismong table. Oo. So, mamaya, mga kanegosyo ay pagpapatuloy namin yung kwentuhan namin ni Francis about dito sa mga ibang expansion nila kung sila ay
may mga expansion pa. At magbabalik po ang Kabuhayan at Negosyo. Huwag po kayong alis. Nandito pa rin po kami mga kanegosyo ni Francis dito sa Kabuhayan at Negosyo. Francis, kanina sabi ko, ano ba ang mga future plans ng Ilya Test Kitchen at mayroon ba kayong mga expansion na magaganap? Ano ba ang mga ibang gagawin ng Ilya Test, Francis? Kami po ngayon, ang ginagawa namin is na-expand po namin yung services. So instead of just the grease box and the greasing table, naghahanap po kami ng mga, gumagawa po kami ngayon ng, parang ina-expand namin yung services para iba pa pong food booth. So magkakaroon na rin po ng pasta bar, kakanin station, mga, so para sa events po, parang mga add-on na iba pang tables, coffee bar, wine bar, ganyan po. And then, inaayos din po namin for retail side naman. Yun nga po, dadagdagan po yung mga dips namin, yung mga chocolates namin, yung mga different po na cold cuts na in-offer namin and cheeses, dadagdagan pa po namin. So that, pwede na po siya maging mix, mas marami na pong maging choices palalo. Para sa mga clients namin, pwede na sila mamili kung anong keso, kung anong cold cuts, ano yung mga pwede pang ilagay sa, mas readily available kasi binibenta na namin siya in retail naman. Retail ito. So, ano ang timeline mo rito? Inumpisahan mo na ba ito, Francis? Meron naman na pong paunti-unti. Meron kami sa sa GrabFood po. So mayroon na available na ito sa GrabFood. So, yung mga cold cuts namin nasa 50 grams or 100 grams. Tapos yung mga cheeses din po, binibenta na namin yung mga dips namin. Pero, unti-unti pa namin dadagdagan pa yung mga selection. So ano yung usual na mga challenges naman sa iyo, Francis, dito sa ganitong klaseng negosyo? Sources. Tapos kasi syempre, yung mga cold cuts and yung mga cheeses, madalas kasi imported. So pag nawalan ng stock, wala talagang pagkukunang ibang. So anong ginagawa ninyo pagka gano'n? Hanap kayo ng alternative na malapit pero parehas pa rin yung quality. Yun yung medyo mahirap. Pero yun yung ginagawa namin. Pero, tapos din po, yun, yung mga rin po ng tao. Kasi pag events po kasi kami, kaya namin ng 2-3 events sa isang araw. Pero pagkatapos nun... Sabay yun, ha? 3 event isang araw. Pero pagkatapos nun, wala na kaming kailangan pag hindi na namin kaya ng more. So parang yun yung sinusubukan namin, paano pa pwedeng dumami yung events na hawak sa isang araw. Or yun din, yung production kasi kailangan, lahat yan pagkain So kailangan, kailangan on the day mo gagawin, or yung iba, onti lang naman yung pwede mong gawin ng beforehand. So very crucial yung flow nung paano mo yung kitchen mo, yung mga tao sa kitchen, ganyan, sa kumisan. Paano yung mga event, halimbawa, Francis, ay gusto nilang i-cancel or i-move nila to another date na, I'm sure may mga kontrata kayo dyan. No? So, paano mo ito ina-approach sa Francis? Usually po talaga may usapan naman po, nasa kontrata naman po lahat yung mga ganong bagay. So, as long as hindi naman sobrang lapit, hindi naman po kami na yung hindi pa prepared lahat, Opo. Basta as long as kunwari one week before nagsabi sila to move lang, okay lang naman yon. Pero pag kunwari po day before, medyo mahirap na kasi syempre naka-prepare na pati po yung mga breads and pastries kasi may proofing pa po yan. Usually 2 araw, 3 araw na ginagawa yan Tapos hindi mo na siya pwedeng i-push out. So, usually talaga, doon na talaga may surcharges. Parang may additional charges na siya. Or magpapalit ng venue or mas malayong venue. Paano mo
ginagawa ng paraan yan na... Pag Metro Manila naman po, wala namang problema. Parehas lang po yung fees namin eh. Pero pag palabas ng Manila yan, kailangan nasabihin talaga. So itong Eliotes Kitchen ay tumatanggap ka ba ng mga order or client outside the Greater Manila area? Apo. Usually po kasi mga weddings, di ba, Tagaytay. So meron po kami mga clients sa Tagaytay. Umabot na po kami ng Bay Laguna, pa Quezon. Tapos meron din pong Bataan, Subic. Mhm. So, halimbawa ako ay taga General Santos or taga Davao. So, Hindi pa naman. hindi kayo tumatanggap ng ganun ng mga Kailangan order. kaya po i-drive. Ito ba ay may mga gumaya na rin sa ganitong negosyo, Francis? Or Meron naman po kami sigurong mga ilang competition? Competition. Pero madami po kasi sa amin. Yun nga po, ang gazing table po kasi is ang ano po talaga niya is yung quality ng cold cuts, quality ng cheeses. So, meron mga gazing table, pero ang keso nila, Eden cheese. Ganyan. O kung ano mang cold cut na ano. So, yung mas murang version, yun yung hindi naman namin ginagawa. Yung mas, yung medyo parang pumunta lang ng supermarket, binili lahat tapos nilagay sa table. Pero, mas nandun kami sa quality talaga yung inaano namin na gazing table para yung mga client namin talagang natutuwa doon sa lasa, talagang nakaka-social ng event or nakakataas ng ano ng event. Yung naging mas memorable yung event dahil doon sa pagkain. Ikaw ba hindi mo iniisip na sa mga susunod na taon ay mag-franchise ka na rin? Pinag-isipan din naman po, pero mostly ano po, baka doon sa retail side. Yung Retail side. yung parang pagbenta ng mga cold cuts, ng mga cheeses, ng mga dips namin. Baka yan po pwedeng mahirap po kasi yung service. Oo nga. Paano? Oo, kanina nabanggit mo nga sa akin, kung minsan ikaw na rin ang nagdi-deliver. Apo, ako yung nagda-drive po papunta sa mga event. Oo, ikaw na mismo. So, ano ba yung pinaka-rewarding part sa pagiging owner ng Eliotes Kitchen? Ikaw ba may time ka pa sa sarili mo, sa pamilya mo, mag-enjoy? Meron naman po. Ako po kasi nag-enjoy rin po ako na makisalamuha, makasama ng mga tao. So, kaya gusto ko rin po pumupunta sa mga event kasi nakakausap ko yung kliyente o makakausap ko yung mga kumakain sa gazing table. So nalalaman mo talaga yung ano yung nagiging concern ng mga client. Kung ano yung pwede pang tapos improve para mag-improve. Ma-improve, and then yun din po yung way para bumalik sila sa amin. So nakakatulong po yung gano'n. Tapos meron naman po pong time kasi ako naman po marami pong part ng organization. So ewan ko po kung familiar kayo sa mga Rotary. Mga business networking association. So nasa Rotary rin po ako. Presidente po ako ng Rotary ngayon. Okay. Namin. Tapos may JCI din po. Nasa BNI din po. Nasa iba-ibang organizations. Yun po yung ng oras. Doon po nakaano yung oras. Pero syempre dapat may time pa rin sa misis. Oo nga, pamilya o sa business. Opo. So, ano ba ang isang personal challenge na kinakaharap mo, Francis, na sa tingin mo humubog sa iyo bilang business owner ng Eliotes Kitchen? Siguro yung talaga, yung nagkaroon na ng marami po kasing mga business before din na dinaanan, lalo nung nag-try po ako construction at yung mga... So marami kang tinry na hindi rin naging successful. Opo. So yun po yung bago mag-start yung Eliotes Kitchen. So parang ang dami na pong dinaanan na hindi ko alam kung paano babayaran to, ganyan, etc. Pero ayun, dahil ngayon na nagtiwala na nga sa sarili, sa Eliotes Kitchen, kung paano namin siya pwedeng palaki. I think
um, yun, yun yung experience talaga na ano paminsan kailangan lang ng lakas ng loob, ng tiwala sa sarili na kaya mong kaya mong palaguin yung negosyo mo o kaya mo magpursige or daanin lang talaga sa pagpupursige na palakihin yung negosyo. At saka sa daming mga challenges, yung mga experience mo. So siguro, ito na yung humubog sa iyo na talagang naging successful ka dito sa Iliates. At wag po kayong alis, mga kanegosyo, mga ka-intrep. Magbabalik po kami ni Francis dito sa Kabuhayan at Negosyo. Nandito pa rin po kami, mga kanegosyo, mga ka-intrep ni Francis dito sa Kabuhayan at Negosyo. Kanina, pinag-usapan natin na Francis, kung paano mo binabalanse yung pagpapatakbo mo ng negosyo at personal na buhay mo. Kasi nakikita ko kung gaano ka hectic or very demanding sa time itong ganitong klaseng negosyo, Francis. Ano talaga, meron lang talagang mga bagay na nasa hard, na parang meron kaming schedule na hard schedule. So lahat ng bagay, meron siyang, kunwari, may gazing table. Ano namin kung kailangan nasa hard schedule ba siya o nasa soft schedule. Tapos pag nasa soft schedule siya, pag walang ibang event, walang ibang kailangan gawin, sige, pupunta tayo doon. Pag kaya kasama siya sa hard schedule, hindi, kailangan nandun din ako. Okay. So, iisipin namin lalo na pag tatlong events sabay-sabay, paano ko, kailangan ko mapuntahan lahat or isa lang yung pupuntahan ko, tapos yung iba, yung tao na namin yung gagawa. Ganun din sa mga, yung mga oras na kailangan para sa mga organizations, sa pamilya. Magsiset ka talaga ng schedule. Tapos, as long as walang mas importanteng bagay. Pero usually naman, yung pinaka-importante naman dyan is, pag sinabi ni Mrs., yun yung masusunod. So, yun ang nasa top priority sa schedule. So, at tapos, dahil presidente ako sa Rotary, partially, meron rin mga ibang events or mga activities sa Rotary na medyo mas mataas yung priority. Kasi dahil presidente pa ako, kailangan. Siyempre. Tapos may BNI ka pa. Tapos may BNI pa po ako. Ayun, ibig sabihin nun, yung Thursday morning ko, walang ibang gagalaw. Nakatutok ka doon. So ano yung values or principle na sa tingin mo ay nag-guide sa'yo, Francis, as a business owner? Yung una kong masasabi talaga is yung uniqueness. Sa lahat ng bagay na gagawin mo, dapat merong something that gives you an identity. So, kaya po namin ginawa yung garlic cilantro cream cheese. Kaya kami gumawa ng sarili namin mga items dun or food items dun sa gazing box namin, sa gazing table. Kasi gusto namin make sure na pag nakita nyo, pag na-try nyo siya, alam nyo yung Elitist Kitchen siya. Tapos alam nyo yung babalikan siya. Ganon din ako sa buhay. Ano yung pwedeng mag-set apart sa akin? And then, yung pangalawa is talagang importante na makapag-build ng relationships for kung negosyo man yan or hindi. Pero talagang kailangan matuto makisalamuha sa tao. Paano makitao, paano makisama. And tumulong rin sa tao. Kaya rin ako part ng mga iba-iba pang organizations like Rotary and JCI kasi malaking bagay sa akin yung volunteer at heart. Kung paano natin kahit wala kang ibabalik, kung time na wala naman, hindi pa naman talaga successful yung business or kahit naman kailan nagkakaroon ng struggles and ups and downs sa business, paano ka tutulong sa kapwa kahit hindi talaga naman ganun kalaki yung
kaya mong ilabas o itulong, paano ka makakatulong. So, very important yun sa amin. And hopefully, dahil ah, hindi naman yun yung goal na pag tumutulong ka sa iba, babalik sa'yo. Pero nangyayari talaga na kung ano yung linalabas mo sa mundo, yun din yung ibabalik sa'yo. Ano yung makukonsider mo, Francis, na pinaka-tough times na nagka-problema ka dito sa negosyo mo? At anong klaseng problema yon na naging na-encounter mo dito sa pagpapatakbo ng Ilates? Yung ano talaga, nagkaroon ng time na hindi kailangan na namin iniisip na namin kung paano namin siya paano na ba yung market, kasi nung pandemic boxes talaga po yung malakas. Ito pong Grace boxes, kahit nasa kitchen ka lang, papadala mo lang naman lahat yan sa delivery. Pero nung nag-open up na nung pandemic, nagbago na naman yung market. Naging mas marami ng event, mas marami ng nag-order ng grazing table. Naging doble-doble na. Oo, so kailangan, paano ka mag-keep up, paano mo i-keep yung mga tao mo, so, nung time na yon, iniisip na, siyempre kakatapos na ng Pasko, so medyo okay naman, pero inisip namin, okay, so anong gagawin natin dito sa pera? Ipang-capital ba natin? Sa pag-start ng parang yung grazing table kasi noon, parang bagong business venture. Kailangan mo bumili ng table, ng gamit, ng mga ano. So, i-risk na ba natin yung na-save natin or yung na-earn natin nung time na yon to basically a different market, which was medyo nakakakaba. Pero naging nag-pay off din. Parang nung time na yun, sabi ko talaga, pikit mata. Ito yung budget, ikaw na magsabi kung ano yung bibili namin sa wife ko, kasi siya yung aming marketing. Pati yung marketing namin, inayos din namin. And nag-pay off naman. Malaking naging tulong sa amin. At ngayon, steady yung business, steadily, and then hopefully, habang nagda-diversify kami, mapapalaki pa namin yung business. So ano yung mga style mo, Francis? Paano mo namomotivate ang sarili mo pagka may mga dumadaan na bagyo sa buhay mo, sa business? Paano mo namomotivate yung sarili mo? I guess, talaga, kailangan mo makahanap ng mga tao sa paligid mo na magiging pwedeng mentor or maging confident na makakausap mo. And dapat talaga yung mga taon to, yung mga ina-aspire mo to be. Yung mas malaki na yung negosyo nila sa'yo, mas matagal na sila sa negosyo, mas alam nila yung nagagawa. So, nagpapamentor ka pa rin hanggang ngayon? Oo naman po. Kasi, lalo na, isang part din yun na maganda sa BNI, yung mga tao, paligid mo, madalas naman mas magagaling sila sa'yo. So, makakahingi ka rin ng advice sa kanila, paano nila nalalagpasan yung mga ganong klaseng pagsubok. No? Ikaw ba, Francis, mayroon kang advice na maipapayo sa mga aspiring entrepreneurs na gustong magsimula or yung mga nandyan na medyo kinakabahan mag-start ng kanilang business journey? Sige. Ang advice ko talaga sa mga sa mga aspiring business owners is importante yung pagpaplano. Importante na gumawa ka ng plano, start mo yung tingnan mo kung ano yung mga bagay na crucial to start a business. Pero ang pinaka-importante is yung pagsimula. So take a leap of faith and start your business. Minsan nakakatakot yung mag-fail, pero yun talaga parte yun ng buhay. So
Yun usually talaga yung sinasabi ko is just take that leap of faith and create and start your business. Kahit kahit hindi naman kailangan sobrang perfect na nung plan bago niyo i-start. Kasi hindi rin talaga kayo magkakaroon ng perfect plan bago kayo mag-start ng business. Kasi malalaman nyo along the way kung ano yung mga kailangan yung i-revise, bago, paano nyo isa-start. So, minsan kailangan lang ng onting push at onting lakas ng loob na i-start yung negosyo. Kasi madaming tao na, gusto ko mag-start ng negosyo, ito yung iniisip ko, ganyan. Tapos 5 taon na dumaan, wala pa rin nangyayari. Because hindi pa rin nila start yung negosyo kasi kinakabahan sila. O baka, hindi ko alam kung anong kulay nung dapat kong logo eh. Yun pa lang, doon pa lang. Pero problema nila yung mas maliit na problema. So, paminsan, hindi kailangan na maging, hindi kailangan maging perfect ng lahat ng bagay mula sa simula. Pwede naman lahat yan from experience, mabago, baguhin pa unti-unti. Pagka dumami ng onti yung pera, pagka karoon ng extra na pera, dagdagan yung para palakihin yung production. Ngayon, kaya mo lang 10, kaya mo 20, hanggang sa kaya mo na, hanggang sa pwede ng 80 o 100, di ba? So, hindi naman nag-start unless talagang marami na talaga kayong puhunan, hindi naman magsa-start na meron kang planta agad para gumawa ng mga bagay-bagay. Minsan mano-mano lang talaga. Oo nga, tama yan. At may parting words ka ba? May mga upcoming event ka ba? Or social media, na yung mga suki natin dito, paano sila maka-order sa'yo? You can check us po sa Elitist Kitchen. That's Elitist with EAT. Makikita nyo kami sa Facebook at sa Instagram. Meron rin po kaming website, elitistkitchen.com. Sa mga gustong sumubaybay at makita pag nag-start na kami talaga magbenta ng mas maraming retail items, no? Check nyo lang po yung page. Nagbebenta naman po kami rin talaga ng mga delis namin, ng mga iba't ibang cold cuts, ng mga iba't ibang dips and chocolates. We also do po yung mga grease boxes namin doon, and yun, pwede po kayo mag-book ng mga greasing tables sa mga special events ninyo. Maraming salamat sa iyo, Francis, Fabi, sa pag-share ninyo ng mga lessons na natutunan nyo sa negosyo, at sana ay ang mga taga-subaybay natin dito sa Kabuhayan at Negosyo ay marami kayong napulot dito sa bisita natin si Francis. Salamat sa iyo, Francis. Salamat. Thank you. At ito po ay isang patunay na ang tamang kombinasyon ng sipag, tiyaga at malasakit ay kayang gumawa ng negosyo na hindi lamang kumikita kundi nagbibigay din ng halaga sa ating buhay. Sa mga tagapakinig po natin, sa mga suki natin, sana ay na-inspire kayo sa episode na ito with Francis Fabi. Lagi po nating tatandaan, ang tagumpay ay nasa kamay ng taong handang kumilos at magtiwala sa kanilang kakayahan. Hanggang sa muli po, ako po si Gani Makatuman, nagpapaalam at nagpapasalamat. Patuloy po nating suportahan ang mga lokal na negosyo at kabuhayan. We at Kabuhayan at Negosyo are one with the government in our commitment to help Filipino entrepreneurs improve their lives. Lagi po nating tandaan, kahit anumang sakuna, kahit anumang problema, kayang-kaya natin ito. Ako po si Gani Makatuman, at samantala yung mga hindi po nakapanood ng mga nakaraang episodes natin dito sa Kabuhayan at Negosyo, pwede nyo pong balikan through my YouTube channel, Gani Makatuman, at ang aking Facebook page, Gani Makatuman, Kabuhayan at Negosyo. Siyempre, huwag natin kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-follow na rin natin para sa mga updates at bagong episodes. Ako po si Gani Makatuman, ito po ang Kabuhayan at Negosyo.